Mabuhay at welcome sa Balitang Sina. Dito sa ating programa, hihimayin natin ang mga balitang akala mo ay joke pero seryoso. At mga balitang akala mo seryoso pero nakakaiyak sa tawa o baka nakakaiyak lang talaga. Ngayon, pag-usapan natin ang malansang sitwasyon sa bansang China na tila ba isang malaking trahedya na bumabalot sa buong industriya ng seafood. Hindi na mabenta, imposible na itong itinda, at wala nang matira kundi ang desperadong sigaw ng mga tindero na hindi na alam kung ano pa ang kanilang ilalako sa harap ng mga bakanteng palengke at matamlay na mamimili. Ang sigaw na ito ng isang tindero ng isda ay sumasalamin sa galit at lupaypay na damdamin ng libu-libong mangingisda sa China na ngayon ay nakasadlak sa hirap. Sa pagpasok ng summer ngayong 2026, ang seafood market ng China ay humaharap sa isang pagbagsak na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng bansa. Ang mga dati siksikang pantalan at palengke na dati ay punong-puno ng buhay at sigla, ngayon ay puno na lamang ng mga panindang nabubulok na lang sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang ibang tindero, sa sobrang asar at kawalan ng pag-asa, ay itinatapon na lang ang kanilang mga sariwang huli sa dagat o sa kanal dahil wala rin namang bibili nito kahit ibigay pa sa presyong halos libre. Sino pa nga ba ang tutulong sa kanila sa ganitong kalagayan? Tambak ang mga talaba sa pantalan ngayon at ang daming hindi mabili na tila ba basurang nakatambak lang sa gilid. Kahon-kahon ang nakatambak dito, nakakalula ang dami at nakapanlulumo ang hitsura. Sa ganitong takbo, hindi lang ang mga mangingisda ang nalulugi kundi nilalamon na rin sila ng naglalakihang utang na hindi na nila alam kung paano babayaran. Bagsak na talaga ang merkado at ang mga seafood na dapat sana ay nasa plato ng mga tao at pinagsasaluhan ng pamilya ay nakatambak lang at inuuod sa init. Ang stock ng mga negosyante ay halos umaapaw na sa kanilang mga imbakan at imposible na itong ibenta dahil ang merkado mismo ay patay na patay na. Walang gustong bumili at lahat ay nakatambak lang sa gilid ng dagat. Naghihintay na lamang na mabulok at itapon. Hindi lang isang tao ang nakakaranas nito kundi halos lahat ng nasa industriya ay pare-pareho ang sinasapit na kamalasan. Ang mga truck na dumarating sa mga bagsakan ay nakapila lang para bumalik ng walang karga o kaya naman ay nagdadala ng mga huli na hindi rin naman nabebenta. Ang ibang mangingisda ay ayaw na ring ibalik ang huli nila sa dagat dahil sa pagod at gastos. Kaya dito na lang nila nililigpit at hinahayaang mabulok. Kapag hindi ito nabenta ngayong araw, sigurado na itong magiging basura bukas, isang siklo ng pag-aaksaya na walang katapusan. Isang truck na paninda ay inaabot na ng 3 araw bago maubos at minsan ay lampas pa sa 3 araw ay hindi pa rin ito nauubos. Hindi talaga ito maibenta kahit anong pilit. Ang presyo ng knife fish halimbawa ay bumagsak na sa 4 hanggang 5 pesos kada kilo, isang halaga na hindi man lang makakabayad sa krudo ng bangka. Yung malalaking isda naman ay swerte ng makakuha ng 10 pesos kada kilo habang ang pusit ay napakahirap itulak at kahit ilang araw na sa palengke ay ganoon pa rin ang dami. Ilang araw na itong sinusubukan ng mga tindero pero wala talagang nangyayari at nananatiling nga ang kanilang mga bulsa. Ang mga alimango rin ay bumagsak na ang halaga sa 10 pesos kada kilo at kung iisipin mo ang presyo nito noon, langit at lupa talaga ang naging pagbabago. Bagsak presyo na naman ang alimango sa halagang 10 piso kada kilo at kahit tingnan mo ang mga ito na matataba at malalaki, wala pa ring mamimili na dumarating sa umaga. Ngayong taon ay maganda sana ang ani ng Black Tiger Shrimp pero ang presyo nito ay bumalik sa presyo noong 20 taon na ang nakakaraan na nangangahulugang 4 na beses ang ibinagsak nito mula sa inaasahang halaga. Araw-araw ay nagbabago ang presyo at laging pababa ang direksyon nito kaya maraming fish farmer ang baon na sa lugi at hindi na uubra ang negosyong ito para sa kanila. Tapos na ang maliligayang araw at nakakabaliw na isipin na ang dating 10 pesos kada kilo ay naging 3.20 pesos na lang kahapon. Isang truck na hipon ang 3 araw na sa kalsada pero ayaw pa ring maubos dahil sa sobrang dami ng supply na hindi naman kayang lunukin ng matamlay na merkado. Ang pangunahing dahilan ng lahat ng ito ay ang kawalan ng pambili ng mga tao. Matamlay ang merkado. At isa pa ay binabaha sila ng white shrimp na galing sa iba't ibang lugar. Nag-aalaga ang lahat, nagtitinda ang lahat, kaya naman barado ang merkado at walang daloy ng pera. Yung crayfish na dati ay sikat na pulutan sa gabi at paborito ng lahat ay siya na ngayon ang tinaguriang unsold king. Sa ibang lugar
ang presyo ng crayfish ay 4 pesos na lang kada kilo at makikita mo na lang silang tinatapon muli sa imburnal dahil wala nang silbi ang pagtitinda sa kanila. Pabaliw na ng pabaliw ang mundong ito, lalo na sa kompetisyon ng pagpapababaan ng presyo na walang nananalo. Ang hirap ng sitwasyon sa crayfish at wala nang magawa ang mga mangingisda. Dati, ang 100 pesos mo ay may 3 kilo ka na. Pero ngayon, ang 100 pesos mo ay makakabili na ng 25 kilo. Ano pang saysay nitong malalaking crayfish na ito kung walang gustong kumuha? Nagtapon sila ng 1 tonelada sa isang araw lang dahil hindi talaga maibenta at kahit ibigay pa sa presyong 12 hanggang 14 pesos kada kilo ay wala pa rin kumukuha dahil ang mga middleman ay hindi na rin naglalakas loob bumili dahil baka mabulok lang ito sa kanilang mga kamay. Bagsak na ang crayfish market at hindi na gumagalaw ang supply chain. Kahit napakamura na ay ayaw pa rin nilang bumili dahil ang mga pamilya ay natatakot na rin kumuha ng paninda dahil sa takot na mabangkarote. May kasabihan na nga sa industriya ngayon na kung gusto mong mabangkarote, bumili ka ng crayfish. Nasaan na ang mga bumibili ng crayfish noon? Karamihan sa mga trader ay maagang gumigising at hating gabi na kung matulog. Pero hindi ito para kumita, kundi para lamang makita ang kanilang lugi. Maniwala man kayo o hindi, ang dating kasabihan na lugi ka ng 3 araw ay naging habambuhay na lugi na ang utak ng mga nasa merkado ay tila sira na dahil sa desperasyon. Akala nila noon na kapag bumili sila sa mataas na presyo at nalugi sila araw-araw, ay mapapaalis nila ang kompetisyon para sila ang maghari sa huli. Pero hindi nila na-realize na kapag may isang umalis ay laging may papalit na bago. Sa kahit anong industriya ay hindi pwedeng isang kumpanya lang ang bida. Dahil dito ay maraming buyer ang ayaw na at sa mga breeding area ay parang baha na sa dami ang mga crayfish dahil walang bumibili habang mabilis naman silang dumami. Ang mga magsasaka ay nananaghoy na dahil sa sobrang supply o baka naman nagbago na ang panlasa ng tao o kaya ay hindi na-afford ng mga tao ang kahit anong pagkain na hindi kailangan. Ibinibenta na nga lang sa presyong talam 5 hanggang 6 pesos pero ayaw pa rin kaya tinatanong nila kung nasaan ang problema sa chain na ito. Limitado lang ang lupa pero bakit hirap na hirap ang mga magsasaka at mangingisda na ibenta ang kanilang produkto? Ang pagbagsak na ito ay hindi lang isang simpleng insidente kundi isang nationwide systemic crisis sa seafood supply chain ng China. Mula sa mga breeding base sa timog hanggang sa mga fishing port sa Hilaga, gumuho na ang buong linya. Ang presyo ay paulit-ulit na tinatapyas pero wala pa ring demand at nagkaroon na ng vicious cycle kung saan sobrang mura na pero wala pa ring naglalakas loob bumili. Ang mga wholesale market ay bakante at mas marami pa ang tendero kaysa sa mamimili kaya nagtititigan na lang sila. Dito sa Siambioran ay Shellfish Hall ay halos wala ng tao at iilang pwesto na lang ang bukas kahit 8:00 pa lang ng umaga. Hindi na ito usapin ng presyo kundi imposible na talagang magbenta dahil sa sobrang dami ng supply na umabot sa mahigit 300,000 kilo sa isang market lang. Akala ng marami ay mahirap magpatakbo ng hotel pero mas mahirap pala magbenta ng seafood ngayon. May mga tindero pa na lalapit sa mga sasakyan para lang mag-alok ng hipon sa presyong 10 pesos pero wala pa rin pumapatol. Ang kalagayan ng mga mangingisda ay lalong kalunos-lunos dahil sila na umaasa sa dagat ay humaharap sa dobleng dagok ng lugi at putol na cash flow. Libo-libong bangka ang nakatigil na at ang mga pantalan ay parang ghost town sa katahimikan. Bakit libu-libong bangka ang hinahayaang kalawangin sa harbor? Dahil ang pagpalaot ngayon ay katumbas ng pagtatapon ng pera sa dagat. Ang gastos ay sobrang taas dahil ang presyo ng diesel ay nananatiling mataas habang ang sweldo ng mga trabahador ay tumataas din taon-taon. Idagdag mo pa ang gasto sa lambat, yelo at maintenance ng bangka na umaabot sa mahigit 100,000 pesos bawat biyahe pero ang babalik lang ay baka ilang libong piso lang. Walang kita at mas malaki ang lugi kapag mas marami ang huli kaya mabuti pang maupo na lang sa bahay. Marami sa kanila ang may malalaking utang sa bangko para sa pagbili ng bangka pero ang interes ay tuloy-tuloy ang takbo habang ang isda ay nabubulok lang. Ang dahilan ng pagbagsak na ito ay ang bulag na pagpapalawak ng produksyon at overfishing. Tingnan ang crayfish na noong dekada 80 ay peste lang na pakain sa baboy pero naging star noong 2015 dahil sa mga bagong paraan ng pagluluto. Dahil nakita ang malaking kita ay nagunahan ng lahat sa pag-aalaga nito hanggang sa umabot sa 3 milyong tonelada ang produksyon ngayong 2025 na 7 beses na mas marami kaysa dati.
Ang supply ay naging mas mabilis kaysa sa kakayahan ng mga taong kumain at tumama rin ang problemang ito sa mga farmed shrimp at seafood na huli sa dagat. Sa loob ng maraming taon ay gumamit sila ng maliliit na lambat na pumatay sa mga baby fish at nagdulot ng environmental disaster kaya kinailangan nilang pumunta sa malalayong dagat gaya ng Chile at Argentina. Pero hindi ito nagdala ng mamahaling huli kundi oversupply sa low-end market. Pangalawang dahilan ay ang pagtitipid ng mga tao dahil sa paghina ng ekonomiya. Hindi na afford ng mga tao ang gumastos ng daan-daang piso para sa isang meal dahil kailangan nilang maghigpit ng sinturon. Ang buong ekonomiya ay nasa loob ng isang deflationary spiral kung saan bumabagsak ang presyo at lalong hindi gumagastos ang mga tao. Maging ang karne ng baboy at prutas ay mabagal na ring maibenta. Pangatlo ay ang baradong logistics at ang pagsulpot ng mga murang prepackaged meals na sumisira sa merkado ng sariwang seafood. Sa halagang ilang 10 pesos ay makakabili ka na ng frozen shrimp sa e-commerce sites kaya mas kakaunti na ang pumupunta sa palengke. Pang-apat at pinakamabigat ay ang pagkawala ng tiwala ng publiko dahil sa pandaraya at maruming gawain. Maraming netizens ang nakapansin na ang mga tambak ng isda sa pantalan ay walang yelo. Pero wala ring langaw na lumalapit na nagpapahiwatig na babad ang mga ito sa matitinding chemical at preservatives. Kung ang langaw ay ayaw hawakan ng isda, bakit ito kakainin ng tao? Ang katubigan din ng China ay kontaminado na ng heavy metals kaya natatakot ang mga tao sa parasitiko at cancer. Ang mga online buyers naman ay nagrereklamo sa mga tricks gaya ng paglalagay ng maraming tubig sa frozen products para bumigat o ang paggamit ng makapal na plastic bag na tinatawag na seafood assassin na nagdaragdag ng timbang. Ang isang plastic bag ay maaring tumimbang ng 26.2 grams kaya ang 500 grams na hipon ay 470 grams na lang pala. Ang trust crisis na ito ang tunay na mamamatay tao sa industriya dahil kapag inisip ng tao na hindi ligtas ang pagkain, kahit gaano pa ito kamura, ay hindi nila ito bibilhin. Ang pagbagsak ng tiwala at matamlay na paggastos ay gumawa ng isang nasty loophole na nagpabagsak din sa mga restaurant. Ang mga dating sikat na seafood buffets gaya ng Shinglun Duel na may mahigit 120 stores ay nagsasara na dahil sa kawalan ng customer at hindi mabayarang renta. Sa price war ay binaba nila ang presyo mula 120 pesos tungong 30 pesos. Pero dahil mataas pa rin ang gastos ay tinanggal nila ang dekalidad na pagkain at napalitan ng mababang kalidad na pumatay sa kanilang pangalan. Ang 2026 China Restaurant Chain Development White Paper ay nagpapakita ng 3.39 milyong pagsasara ng restaurant noong 2025, isang malaking dagok sa ekonomiya. Maging ang mga matatandang restaurant sa Beijing at Shanghai ay hindi nakaligtas. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na mahina ang ekonomiya at ang kita ay hindi tumataas. Sa ugat nito ay ang matagal na banggaan sa pagitan ng top-down control ng gobyerno at ng totoong batas ng merkado. Sa loob ng 20 taon ay nag-focus sila sa mabilis na paglago sa pamamagitan ng utang at subsidyo sa paniniwalang lalago ang demand habang buhay. Ang mga lokal na pamahalaan ay nagtulak ng produksyon para sa GDP targets habang ang mga bangko ay patuloy na nagpapahiram. Ngunit ngayon ay umurong na ang tubig at lumitaw ang mga problema sa real estate, unemployment at kawalan ng tiwala sa negosyo. Kapag ang political control ang pumalit sa totoong signals ng merkado, ang mga ganitong malulungkot na kwento ng mga nakatambay na bangka at saradong restaurant ay patuloy na mangyayari. Ito ang Balitang China, nag-uulat ng katotohanang mas balansa pa sa isda. Hanggang sa muli, manatiling gising sa katotohanan ng ating panahon. Ang mga mangingisdang dati ay bayani ng dagat ay naging biktima na lamang ng isang sistema na hindi marunong makinig sa tibok ng merkado at sa pangangailangan ng kalikasan. Habang ang mga dalampasigan ay napupuno ng mga nabubulok na huli, ang pag-asa para sa pagbangon ay tila ba unti-unti na ring natatangay ng alon palayo sa pampang. Hindi madali ang landas na tatahakin ng industriyang ito, lalo na't ang pundasyon ng tiwala ay gumuho na kasabay ng mga presyong hindi na kayang buhayin ang isang pamilya. Sa bawat tonelada ng isdang itinatapon ay kasama ang pangarap ng isang ama para sa kanyang mga anak at sa bawat saradong pinto ng restaurant ay ang pagkawala ng hanapbuhay ng maraming manggagawa. Ang krisis na ito ay isang paalala na ang anumang paglago na hindi nakasandal sa katotohanan at hustisya ay mauuwi lamang sa isang malaking bula na sasabog sa takdang panahon. Sa gitna ng malansang amoy ng krisis,
Ang tanong na lamang ay kung kailan muling magiging malinis ang karagatan at kailan muli babalik ang sigla sa mga lamesa ng bawat tahanan sa China. Sa ngayon, ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon sa mga kinakalawang na bangka at ang buntong hininga ng mga taong nawalan ng lahat dahil sa isang sistemang bulag sa katotohanan. Kaya naman, manatiling mapagmatyag at huwag hayaang malunod sa mga balitang akala mo ay biro lang. Ang buhay ay hindi isang laro, lalo na kung ang nakataya ay ang kinabukasan ng isang buong bansa at ang kaligtasan ng mga taong umaasa sa biyaya ng kalikasan. Ang seafood market ng China ay isang babala sa buong mundo na ang kasakiman at maling pamamahala ay may hangganan at ang hangganang iyon ay narito na ngayong 2026. Hanggang sa susunod nating pagtalakay, ito ang inyong boses sa likod ng mga balitang kailangang malaman. Ang katotohanan ay maaring masakit at malansa, pero ito ang tanging paraan para tayo ay makabangon at makakita ng liwanag sa gitna ng dilim na dulot ng maling sistema. Paalam muna sa ngayon at magkita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng Balitang China kung saan ang bawat kwento ay may lalim at ang bawat salita ay may saysay para sa lahat. Matulog ng mahimbing pero manatiling gising ang diwa sa mga pangyayari sa ating paligid dahil ang kasaysayan ay isinusulat sa bawat sandali ng ating pakikibaka laban sa kahirapan at kawalang katarungan sa merkado at sa lipunan.